One promise, the assurance of our salvation. Ayan. Alam ko sa inyo, marami na kayong narinig na pangako, right? Especially nung maliliit kayo. Alam nyo, ang mga bata nakakatanda ng promises sila. Now, sino dito yung mga parents na? No? Pag pinangakuan mo yung anak mo, at ngayon, tung sa stage sila, kung maliliit pa yung anak ninyo, pag meron kayong sinabi sa kanya, sa kanila, at hindi nyo nagawa, at kahit simple lang yon, maalala nila yan pagtanda nila. Totoo yan. Kaya so pag may pinangako kayo sa mga pamilya ninyo, tandaan nyo, naaalala nila yan. And tayo rin, bilang mga anak ng Diyos, may mga pangako ang Diyos. If you're reading your Bible already, you might have encountered a lot of God's promises, no? Marami kayong mababasa dyan na pangako ng Diyos sa atin. And that makes our topic relevant because the assurance of being saved o yung kaligtasan na nakuha natin when we put our faith in God is one of the most important promise. Ibig sabihin, kasiguraduhan na ika'y tunay na ligtas. Pinangako ng Diyos yan na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, at kailanman hindi kanya kakalimutan. So God promises He will never leave us. In Hebrews 13, 5-6, we can read, sabi doon, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So, sat with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? So dito, the context here is about financial security. Pero we can also say that never will God leave anyone, never will God forsake anyone. The Lord is my helper. Ibig sabihin, siya ang ating katuwang in the manifestation ng banal na spirito sa ating buhay. Siya ang tumutulong sa atin. Kaya wala tayong takot. Wala tayong takot. I cannot be afraid. If you will review our topic last week, we talked about 1 John 5:11-13. If you have your Bibles with you, it's not on the screen, pero I will read it once again. And the testimony is this, that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Again, assuring us na kapag ito raw yung patotoo na binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggang ito ay nasa anak niya. At kung nasa anak tayo, kasama natin siya, who has the Son has that life, the life. At kung hindi daw natin kasama ang anak ng Diyos, wala tayong buhay. Yan yung tinuturo ng Biblia na meron tayong kasiguraduhan. Basta meron tayong Kristo, kasama natin si Jesus. He who has the Son has the life. Naintindihan niyo po ba yan? Kaya nga mahalaga na meron tayong pananampalataya kay Jesucristo. Kasi kung sino ang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Siya ang ating assurance, si Kristo. Sabi niya din sa mga disipulo, I will not leave you as orphans. Right? But you will have the Holy Spirit to guide you. So very important that we understand all of these truths na tayo ay may assurance. Not because of us, our assurance is not because of us being good people, but us being assured of the one who gives that assurance, God Himself. Ngayon ang tanong, kaya maraming tao yung naguguluhan about their Christian life.
Ang lagi nilang tanong, siguro ang tanong nila, paano pag nagkamali ako? Paano kung nagkasala ako? Makakabalik pa ba ako sa Diyos? Na normal na tanong yan, di ba? Nawawala ba yung aking kaligtasan? Marami ko natanong pag tinanong ko kahit Christian na sila or nagsisimba sila. Sigurado ka ba sa iyong kaligtasan pag ikay namatay ka ngayon? Saan ka mapupunta? Lagi nilang sagot, marami pa akong kasalanan sa buhay. Marami pa akong maling ginagawa. So, balikan natin yung kwento ng prodigal son. Ano yung pwede nating matutunan sa kanya? Ano yung una? All believers are God's children. No, lahat ng mananampalataya ay anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. To those who believed in him and received his name, he gave them the right to become children of God. Malinaw po ba 'yon? Pero dahil hindi lahat ng anak ay perpekto, may mga nangyayari sa relasyon ng isang magulang at anak na ano nangyayari? Sumusuway sa utos ang mga anak. Gumagawa sila ng bagay na hindi kakatuwa ng magulang nila. So, pag may kasalanan, merong consequence. Pag meron kang kamalian, merong damage sa overall relationship. Ang tinatawag natin doon ay fellowship with God. Pag daw may kasalanan ng isang tao, nagkakaroon to ng epekto sa kanilang pagsasama. Nagbago ba ang kanilang relasyon? Nagbago ba ang relasyon ng anak sa tatay? Nagbago ba ang ibig sabihin, nagbago ba? Nawala ba yung pagiging anak ng isang bata sa kanyang magulang pag nagpasaway siya? O anak pa rin siya pag nagkamali siya? Nawawala ba yung kanyang pagkatao bilang anak pag nagkamali ang isang tao? Nababago ba ang katayuan ng isang taong nagkasala sa kanyang magulang? Sino sa inyo may mga anak? Pag may anak kayo, o ikaw anak ka, di ba? Anak ka ng magulang mo. Kahit na hindi mo nakita yung magulang mo ng matagal na panahon, kunyari nagkaiwalay kayo, kunyari hindi mo talaga nakilala yung magulang mo, kahit anong gawin mo, anak ka pa rin ng magulang mo. Ang naapektuhan yung yung inyong samahan, yung fellowship. Hindi maayos. Hindi 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 ideal. Pero anak ka pa rin kahit di mo kilala yung magulang mo, anak ka pa rin ng magulang mo na hindi ka nakilala. Paano pa tayo? Paano pa tayo na tunay na mga anak ng Diyos? Anak ka pa rin, hindi nagbabago 'yon, di ba? Pero kayang ibaguhin yon, kayang i-restore yon. Ayun, kaya number 3, fellowship can be restored. Yan. Kayang mabalik anuman ang nasira sa isang pamilya, it can be restored. Lalo na sa konteksto ng pagiging anak ng Diyos. Hindi siya pwedeng galit na yung Diyos, hindi ka na pwedeng magpakita sa Kanya. Yung iba talagang walang relasyon sa kanya kaya hindi nakakalapit sa kanya. Yung iba nahihiya, pero it can be restored. So restoring our fellowship with God is possible, no? So kailangan ma-admit natin muna na tayo'y makasalanan. No? Kailangan nating mag-humble down sa kanya. Sabi sa 1 John 1:8-9, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So pwede. Siya daw ay tapat at makatuwiran na patawarin ang lahat ng ating kasalanan at linisin tayong lahat sa lahat ng ating pagkakamali. Tapat daw ang Diyos. He is faithful. Pero verse 9, basahin nyo, if we confess our sins. Ayan. So mahalaga na aminin natin na tayo nagkamali. Sabihin natin sa sarili natin, I sinned against the Lord. I sinned against you. I am admitting it. And God is faithful. May magandang verse din dito, yung
2 Timothy chapter 2:13, if you can write it down. If we are faithless, He remains faithful. Kung tayo daw ay hindi nagiging tapat sa Diyos, siya daw ay nananatiling tapat sa atin, for He cannot deny Himself. That's a Bible verse about grace, no? Ang kaya tayo nasusustain ng ating tapat, hindi dahil tapat tayo. Kaya nga hindi pwedeng sabihin ng isang Kristiyano na nag-church naman ako nagbibigay naman ako sa mahirap hindi nga ako ma-absent sa GLC. Nagbabasa ako ng Bible araw-araw. Lahat po 'yon magandang gawain at dapat ituloy. Pero wala po doon sa nabanggit ko ang nakadadagdag at nakakapag-maintain, nakakapag-sustain ng ating pagiging anak ng Diyos, ng ating kaligtasan. Hindi ka naliligtas dahil mabuti kang tao. Tayo'y nililigtas at nananatiling ligtas dahil mabuti ang Diyos. Romans 8:38-39. It's not in the slide, pero I will say this, I will read it to you guys. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Narinig niyo yun? Wala raw makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, which is in Christ Jesus our Lord. Narinig niyo na naman yung in Christ, kay Kristo. Kung ikay na kay Kristo, if you are in Christ, no one can separate you from the love of God. No one can snatch you out of His hand. Walang makapagpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos, kahit ano, kahit sino, wala. That's the assurance that we have in God for our salvation. Napakaganda. Right? In 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 7, it reads, for there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. For this, I was appointed as a preacher and an apostle. I am telling the truth. I am not lying. As a teacher of the Gentiles in faith and truth. Isa lang daw po ang namamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan, si Kristo Jesus. Nagkatawang tao siya, nang pinadala siya sa lupa para bayaran ang ating mga kasalanan. Tama? Namagitan siya. At siya ang naging tulay patungo sa Diyos, na restore dahil kay Kristo. Si Kristo, binabalikan uli natin yung katuroan na naparito si Jesus para bayaran ang ating mga nagawang kasalanan. Ang gagawin natin ay mananampalataya tayo sa ginawa niya sa krus, dahil hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili sa ating mga pagkakamali. Yan ang itinuturo ng mga apostol, gaya ni Apostol Paul, Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timoteo, dito sa binabasa natin na ito, no? Na siya ang tagapagturo sa mga hentil in faith and truth. Tayo yon. Kaya ang ministry ni Paul ay ministry para sa mga Gentiles. Ibig sabihin ng Gentiles, non-Jew, hindi Hudyo. Dalawang klase lang ang definition nila ng mga klase ng tao. Mga Hudyo, mga kung saan pinanganak si Jesus sa Israel, at mga hindi taga-Israel, mga non-Jew. Si Pablo bilang isang Hudyo, siya naman ang ginamit ng Diyos para ipalaganap ang mensahe ng ebanghelyo, ng gospel, sa lahat ng pwede niyang puntahan, to the ends of the earth nung panahon niya. Malinaw ba yon? Ngayon, dumapo sa atin to remind us that we are being restored back to the fellowship with God. Malinaw po ba yon? Sabi sa 1 John 3:6, no one who lives in Him keeps on sinning.
No one who continues to sin has either seen him or known him. Now, ito medyo pwedeng sabihin mo, parang perpekto na ba ako kasi hindi na ako magkakasala? Pag binasa nyo mabuti to, wala raw na kay Kristo ang nananatiling nagkakasala. Pwede mong sabihin na paano nangyayari yun nagkakamali pa rin ako. No, paano ba 'yon? Ibig sabihin lang sa gagamitan ko ng ibang salitang Ingles, you are not persistently sinning. Hindi mo siya sinasabuhay. Nagkakamali ka from time to time pero kaya mong bumalik sa Diyos, kaya mong magrepent, kaya mong bumalik sa katuwiran. Ang taong walang katuwiran, ang wala sa Panginoon, walang katuwiran, at hindi nila alam na yung buhay nila ay puno na ng kasamaan. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo niligtas na, meron na tayong idea ng isang buhay na hindi dapat sa Diyos. Hindi ka nananatiling sa kasalanan, namumuhay. No one who continues to sin has either seen him or known him. Ibig sabihin, patuloy lang yung buhay mo ng para kang namamanhid sa kasalanan. Alam mo yung numb ka na. So, pag wala kang Kristo, wala kang idea ng mali. Wala kang idea ng tama. Sa'yo, lahat lang ito tama kong gawin. Kung bago ka naging Kristiyano, sugarol ka, sa'yo, tama lang magsugal. Kung dati kang babaero ka pa rin. Akala mo tama yun. No? Kung gumagawa ka ng bagay na masama, hindi mo alam. You are continuously living in sin. But a child of God in him keeps hindi na siya namumuhay sa ganung mindset. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Malinaw po ba 'yon? Sa 1 John 3:9, sabi doon, no one who is born of God will continue to sin. Nilinaw pa to. Wala daw na pinanganak kay God, sa Diyos, born of God, born again, rebirth, regenerated, will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. Napansin nyo, wala naman sinabi dito na no one can sin. No one will ever sin. Ang sabi dito, no one will continue to sin. He cannot go on sinning. Ibig sabihin, the moment na nagkamali siya, nakakabalik agad siya. Because I cannot go on like this. I cannot continue like this. I always have the opportunity to go back to God. Tawag doon, grace. Tawag doon, assurance that you are that child of God. That yes, we will fail from time to time, not deliberately doing it or not deliberately living that life, but sometimes you have struggles in your life. Kaya mahalaga po ang D-group. Mahalaga ang magkaroon tayo ng support group or people that you will be accountable with. Now, with sa 100 plus people joining us in this Zoom call, I hope and I pray all of you are connected to a D group. Hindi po tayo pwedeng magtuloy sa ating Christian walk without the support of people who will pray for you, without people who will genuinely care for you, without the people who will continue to share the good news with you and together with you outside ng inyong small group. Hindi pwede tayo manatiling ganito lang. Transformation can happen if we are being sharpened by one another. Sabi nga po sa Proverbs, like iron sharpens iron, so another man sharpens another. I'm sharpened by God's word, of course, by reading, but a vital part of that is that I am being sharpened by people who are journeying with me, who are telling me things, the truth, hard truth,
na kailangan kong may kailangan akong baguhin, may kailangan akong ayusin, yun ang nagpapatalas sa akin sa buhay ko bilang isang asawa, bilang isang tatay, bilang isang pastor. Hindi ko pwede sabihin na alam ko na yan. Alam niyo ba yung alam ko na yan? Maraming may sakit na acne, may acne disease. Alam niyo yung acne disease? Alam ko na yan, AKNY, acne. May acne. No, alam ko na yan, alam ko na yan. Mali. That's a wrong thinking. We cannot go out every time. Alam ko na yan, alam ko na yan. No. There's always something to learn. Okay ba yan? Hebrews 12:9-10. Moreover, we all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Tuloy natin sa verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Wow, ang ganda nung sinabi na yun, trained by it. Disciplining ourselves is a training. Being subjected to the authority of God and under the authority of people God delegated over our lives, we are subjecting ourselves to that training so that we can produce, it will produce a harvest of righteousness and peace. Itong tanong ko sa inyo, kung nananatili kayo na parang magulong-magulo buhay mo, parang wala kang kapayapaan, baka may tinetrain pa si Lord sa'yo. Tinetrain ka pa niya. Para mas maranasan mo pa yung lubos na pag-ani ng katuwiran sa buhay and kapayapaan for those who have been trained by it. Again, yung peace is a part of that fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace. Kasama daw siya sa bunga ng banal na spirito sa buhay natin. Right? Kaya magandang maintindihan natin na ang gawain natin sa buhay ay hindi ang manatiling sa sarili lang nating lakas. Galatians 6:7. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Wow. Wag daw tayong magpalinlang. Hindi natin kayang i-mock ang Diyos o lokohin ang Diyos. Kung ang iyong tinatanim ay galing sa laman, mag-aani tayo ng galing sa laman at ang bunga nun ay corruption, no? Ang bunga nun ay corruption, meaning hindi lang yan corruption sa pera, no? Kasi synonymous na natin dyan yan. Pero corruption meaning pagkasira ng disenyo doon sa buhay natin. Pero ang tao daw na nagtatanim sa espiritu, banal na espiritu, galing din sa kanya, ay aani ng buhay na walang hanggan. Restoring our fellowship with God really is all about trusting Him moment by moment. Last slide na natin ito, and we will go to your breakout rooms. God will save me if I do enough good works. Re-reviewin lang natin, ano? Totoo ba 'yon na tayo nililigtas kapag tayo'y mabubuti gawa natin? I-picture nyo itong trend na ito na ang katotohanan ng Diyos ay ang nagpapaandar sa atin, hindi yung ating pakiramdam. Tandaan nyo, yung pakiramdam mo, lumilipas yan, no? Yung iyong feeling, no? I-picture out nyo siya na dapat nauuna ang ating pananampalataya sa Diyos bago sa ating mga nararamdaman. Sabi nga nila, motion before emotion. Ibig sabihin, sa pagsunod natin sa Kanya, nakasunod ito kung ano yung tama.
sa pananampalataya natin, no? So yung feeling ninyo, dapat ang humihila dyan ay ang pananampalataya natin. At ang pananampalataya naman natin, dapat yan, umaandar yan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yon? No? Hindi po pwedeng pagbaligtarin na nagdidesisyon tayo dahil sa bugso ng ating pakiramdam o ng ating nararamdaman. Tama ba yon? So ang ating fuel in our Christian journey, of course, we put our faith in Him. But our faith is effective because of the object of our faith. Kung saan ka nananampalataya. Ibig sabihin, kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat tama yung pinaniniwalaan mo. Malinaw ba yon? Kaya kahit sabihin mo na hindi totoo ang Diyos kasi hindi ko siya nakikita, gagawin ko ang buhay ko ayon sa gusto ko. Kahit na sabihin mo at totoong hindi natin nakikita ang Diyos, hindi invisible siya, sabi ng Bible, kahit sabihin mo yon, kung hindi naman yun totoo, mapapahama ka pa rin. I'll give you an example. Hindi ako naniniwala sa gravity. Kunyari, sabi mo, hindi ako naniniwala sa gravity. Fake news yan. Hindi ko nakikita gravity. Papatunayan ko sa inyo, tatalon ako sa building. Tumalon ka sa building kasi hindi mo nakikita ang gravity. Ano mangyayari sa'yo? Dadaling ka pababa ng gravity. Malalaglag ka. It doesn't mean that what you believe, what you feel is right, is true. That's why you need God. You need His Word. Because our belief, our faith must be anchored on the truth of God. And that's how we overcome negative feelings. Right? Naintindihan niyo po ba yon? So I will leave you with a verse. In Romans chapter 8 verse 1, it is not in the slides. We can now turn off the screen right now. Sabi sa Romans chapter 8 verse 1, and I will now lead you to your, in fact, wala na tayong time to pero I will say this verse. In Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Malinaw ba yon? Romans 8:1. Wala na raw pagkukondem or panghuhusga. Ano yung condemnation sa Tagalog? Alam ko, may malalim na Tagalog ang condemnation. Hindi natin laging ginagamit. Pero ang condemnation ay yung pagsasabi na wala ka ng pag-asa, wala ka ng katuturan. Condone, is that condemn na ba yan? For those who are in Christ Jesus. So, pangungutya, sige, pag-usapan natin yan. Ano ba Tagalog ng condemnation? Magandang tanong yan. No? Pero in that verse, I hope you will remember na wala pong iniisip na mapasama ang Diyos. Ibig sabihin ng condemnation, another translation for that is yung penalty of our sin. Yung panghuhusga sa iyong mga kasalanan. Kasi yung condemnation na sinasabi dito ay yung ikaw ay malalayo na sa Diyos. Ikaw kailangan mong bayaran yung kasalanan mo sa Diyos. Tapos na yon, gawa ng the condemnation and the curse was put on Jesus on the cross. No? Tama, inatulan ka na agad or pinapagahatol sa'yo. Wala na, tinanggal na kasi hinatulan na at napunta yung sumpa, the curse of the penalty of our sin was put on Jesus Christ on the cross. Wala na sa'yo. Wala. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So you can say, I have the assurance because my fellowship was restored. It is always being restored. I always have the assurance of Christ, of that salvation from God, that God has given through Christ by faith, by His grace. I am now a child of God, not perfect, but trusting and obeying God every step of the way,
not condemned, but loved. So on that note, I hope you learned something for today's session, and I will now turn over to Johnny's Babaw. God bless you all.